talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Magandang umaga, Calabarzon. Narito na ang mga usapan tungkol sa sakahan. Makabulahang huntahan para sa bayan. Mula noon, Hanggang ngayon, ito ang Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon, ang programa sa radyo kung saan kabilang ang mga magsasaka, mangingisda, at pati na rin ang mga individual na gustong mapabilang sa napakahalagang sektor ng agrikultura. Yan ang programang nagbibigay impormasyon sa mga programang handog ng kagawaran ng pagsasaka at inspirasyon hango sa mga kwento ng mga magsasaka dito sa Calabarzon. Ako po inyong lingkod, Kuya Bogs de Chavez. At syempre ako naman po si Agridaldal Agri Dani mula sa Department of Agriculture, Region 4 Calabarzon, Regional Agriculture and Fisheries Information Section. Yan, syempre tayo ay nagpapasalamat at tayo ay napapakinggan sa ating mga partner radio stations. 106.3 FM Radyo Natin Laguna kung saan nandun tayo ngayon. Ang ating Bondok Peninsula, Katanawan 105.3 FM Radyo Natin Infanta at 96.7 FM Destiny Radio. At syempre hindi naman magpapahuli ang ating mga tagapakinig at tagapanood dyan sa ating social media. Dahil napapanood po tayo live sa ating official Facebook page, DA Calabarzon. Yan, magandang umaga ang aking kapartner, Agridaldal, Agridani. Ayan, maulan at malamig na umaga sa'yo, Kuya Oo, Bogs. talaga namang medyo nakakapamuloktot kaninang bumangon. Nag-aabang tayo ng announcement na, huy, wala kayong pasok, hindi kayo immortal. Pero kailangan nating bumangon para sa ating mga magsasaka at kaya naman ang sarap ng kape ngayon, Kuya Bogs. Oo, talaga namang, syempre lahat ng masarap sa umaga ay nandito sa sektor ng agrikultura. Tama. Oo, sinangag. Syempre sinangag may kanin, papartneran mo ng tapa, tapos may kape, tapos may tuyo. Ay talaga naman. Bakit naman tayo bumabagit ng pagkain ngayon, Kuya Bogs? Medyo nakakagutom naman yun. Oo, syempre, ito yung tamang-tama sa mga late nang nagising dahil nga ito ay bedweather. Kaya naman medyo sa mga ganitong oras na nag-aalmusal dyan, shoutout naman sa mga nag-aalmusal dyan. Baka naman, mapapadalhan nyo kami dito sa studio. Ayan, shoutout din po kay Sir Alex Bongko. Ayan, maagang-maaga pa lang nandyan na siya sa DA. Oo, yan syempre, speaking of shoutout, binabati ko nga pala ang isa sa napakabuti kong kaibigan, Mr. Brian Katigbak. Yan, oo, talaga namang ang isa sa pinaka-idol kapag basketball. Bata pa lang ako, pinapanood ko na si Sir Brian Katigbak. Ayan. Oo, yan, syempre. Happy birthday nga pala sa isa sa mga kasamahan namin dyan sa Raffis, si Ma'am Chiverly Kagitla. Happy birthday yan. Happy birthday, Ma'am Chi. Mag-birthday ka hanggat gusto mo. At advance happy birthday nga pala sa kasamahan din namin dyan sa technical booth, si Mr. Jonas Palma. Sana ay mahanap mo na ang the one Kung para kayo'y sa'yo. magba-birthday, pwede rin kayong mag-comment sa ating Facebook Live para mabati namin kayo dito. At syempre, binabati rin natin palagi yung ating tagapamahala dyan sa kantin, Sir Orlando Macabus. Uy, oo nga naman. Isend mo na ang menu mo para na mabanggit namin dito sa makapagpa-order na. Bukod kay Sir Orlando, may nagpapa-shout up. May nagpapa-shut up? Ayan, mga kasamahan din natin sa kantin, si Ma'am PB, Ma'am Net, at Sir Carlo. Magandang umaga po sa inyo. Sana nanonood kayo kahit maulan today. Oo, syempre shoutout din sa ating Regional Executive Director, Sir Fidel Libao. Yan, kung nasan pan po kayo ngayon, at talaga namang alam natin na busy kayo. Shoutout po sa inyo at mag-iingat po kayo palagi. Ganoon na rin para sa ating mga kasamahan na nasa field. Talaga namang hindi nagpapapigil kahit na may bagyo, may unos, handa pa rin maglingkod para sa ating mga magsasaka at mangingisda. Talaga namang itong sektor ng agrikultura, umulan bumagyo ay lagi po tayong papasok para sa ating mga magsasaka. Kaya wag din po natin kalimutan since ito ay uncontrollable para sa ating yung mga kalamidad. Sabi nga nila, hindi naman natin mape-prevent pero pwede tayong maging handa. Sabi nga ay mas maigi na yung laging handa at marunong ang nagtatanong. Kaya naman kung kayo may mga katanungan, pwede nyo pong i-comment dito sa ating live para naman baka naman sakali masasagot natin. Siyempre usong-uso ngayon yan, siyempre bumagyo.
nandyan yung mga nasirang halaman, mga pananim. Yan. Baka naman masasagot natin yan kasi mayroon tayong programa, ang PCIC. Oo, ang Philippine Crop Insurance. Oo. Insurance, siguraduhin po natin na mas maganda po naka-insured yung ating mga pananim para if ever, is pwede po nating mabawi. Tsaka alam niyo na kasi mayroon yan ang alam ko may days para i-report. Kung kayo ay nabagyo kahapon, siguro maganda i-ready nyo na yung report nyo at mag-report na kayo sa inyong municipal agriculturist or city agriculturist Mahalaga office. na lagi po tayong nakikipag-ugnayan sa ating MAU dahil sila po ang nagpapahati dito sa DA Calabarzon para po tayo ay kumilos din dito sa kagawaran. Oo, teka muna, shoutout nga pala sa aking asawa. Maraming salamat nga pa sa masarap na almusal kanina at sa aking hair and makeup. Oo, lagi naman may pa-shoutout sa Oo, ating syempre. group. Oo. At Pwede kalimutan yan. Ayan, total nabanggit na rin natin kanina Kuya Bogs na walang tigil ang trabaho dito sa sektor ng agrikultura. Ano-ano nga ba ang mga nangyari nitong nakaraang araw at saka linggo Kuya Bogs? Aba, oo nga pala, nagsona ang ating mahal na Pangulo. Ay, naku, oo. At talaga namang lagi rin namang pinaprioridad ang sektor ng agrikultura. Marami nga siyang nabanggit tulad ng production natin ng bigas. Talaga namang sabihin nga natin na notable ang pagtaas. Tama. At saka yung suporta ba na binibigay ng kagawaran na simula pagpupunla, pag-ani at paghuli, hanggang sa pagbabiyahe at pagbenta, hinighlight yan ng ating Pangulo. Ano? O kaya naman nandyan ang Kadiwa Store, mga Kadiwa Pop-Up Store. Talaga naman napakalaking bahagi nitong ginagawang proyekto ng ating Pangulo para maibsan nga kahit papaano yung sinasabi ng mahal na bilihin. Pumunta lamang po kayo sa mga Kadiwa Store at makakabili kayo ng mga dekalidad at murang-murang bilihin. Meron tayo niyan sa Lipa tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Pwedeng-pwede po Yan. kayong pumunta. Oo naman. Siyempre, Dani, hindi lang ito. Marami tayong mga balitang nakalap at tinutukan dito sa ating Balitang Sakahan. Mga kaganapan sa rehiyon. Mga programa Ayuda at suporta sa mga magsasaka. at iba pa sa Balitang Sakahan. Mahigit 500 milyong halaga ng interbensyon ipinagkaloob ng DA4A sa Bagong Pilipinas Servicio Fair sa Calabarzon. Benz Ascanio magbabalita. Umabot sa 562,720,363 pesos ang kabuuang halaga ng interbensyon na pinagkaloob ng Department of Agriculture, Calabarzon sa mga magsasaka sa rehiyon na isinagawa sa pagkikisa sa Bagong Pilipinas Servicio Fair BPSF ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong ika-11 ng Hulyo sa San Jose, Batangas at Dasmariñas, Cavite. Ang BPSF ay proyekto ng Pangulo na naglalayong sama-samang magbibigay ng benepisyo ang pamahalaan sa komunidad sa bansa. Prioridad dito ang programang pangkabuhayan, pangkalusugan, pang-agrikultura at iba pa. Sa pangunguna ni Pangulong Marcos kasama sina DA Secretary Francisco Chu Laurel at OIC Regional Executive Director Fidel Libao, binida ang booth ng kagawaran ang mga intervensyong binhi, punla, pataba, mga alagang hayop, makinarya, pasilidad, suporta sa tubig at iba pang kagamitang pang-agrikultura. Ito si Benz Ascanio para sa Balitang Sakahan. Cluster ng mga magmamais sa Laguna pinalakas ng DA4A sa merkado sa tulong ng AICA. Yumika Grieta magbabalita. Tinipon ng Department of Agriculture for Calabarzon ang isang cluster ng mga magmamais sa Laguna, ang Kalamba Upland Farmers Multipurpose Cooperative, upang palakasin ang kanilang pagnenegosyo sa tulong ng Agro-Entrepreneurship Clustering Approach na isinusulong ng Farm and Fisheries Clustering and Consolidation Program katuwang ang Jollibee Group Foundation. Ang AICA ay isang proseso ng pagtuturo sa mga magsasaka ng mga estratehiya sa pagnenegosyo upang makapag-supply sa mas malalaking mamimili gaya ng Jollibee Group Foundation. Mula sa pagiging producer, layo nitong gawing negosyante ang mga magsasaka na nakasentro sa clustering at consolidation. Kaugnay nito, nitong ika-17 ng Hulyo ay kinapanayam ng F2C2 ang COFAMCO para sa ikalawang hakbang nila sa AICA, kung saan sinisimulan ng buuin ang kanilang production module at cluster supply plan na naglalaman ng plano ng kanilang produksyon ng ipinagmamalaking dilaw na mais. Ito si Yumika Grieta para sa Balitang Sakahan. DA4A sinanay ang mga magbamangga sa Laguna ukol sa pamamahala ng Mango Sisig Fly. Jonas Palma magbabalita. Sinanay ang aabot sa 51 magbamangga sa pamamahala ng Mango Sisig Fly bilang bahagi ng programang rehabilitasyon ng mangga
ng Department of Agriculture for Calabarzon High Value Crops Development Program sa Pakil, Laguna noong 16 ng Hulyo. Layo ng aktibidad na mas palakasin ang kasanayan ng mga kalahok at siguruhin na maayos nilang napapamahalaan ang kanilang mga manggahan. Tampok dito ang pagtalakay ng soil nutrient management, soil sampling, at pest management and sesid fly, partikular ang mga gawain at wastong mga aktibidad sa pag-aalaga at pagmementena ng malulusog na puno ng mangga. Sinuportahan ang pagsasanay ng lokal na pamahalaan ng Pakil sa pangunguna ni Mayor Vin Soriano. Naging tagapaglahad naman ng mga kawani mula sa HVCDP, Regional Soils Laboratory at Regional Crop Protection Center ng ahensya. Ito si Jonas Palma para sa Balitang Sakahan. DA4A nangasiwa ng pagsasanay sa paggawa ng business plan para sa benepisyaryo ng AICA. Laika May Del Mundo, magbabalita. 10 Farmers Cooperative and Association ang lubahok sa sinagawang business planning workshop ng Department of Agriculture for Calabarzon Agribusiness and Marketing Assistance Division simula noong ikasiyam hanggang 12 ng Hulyo sa Los Baños, Laguna. Ito ay upang sanayin at tulungan sa paggawa ng project proposal para sa negosyo ang mga FCA na aplikante at representante ng rehiyon sa Agri-Entrepreneurship Capability Enhancement Assistance kung saan maaari silang makatanggap ng suporta. Sila ay ang Pangil Agriculture Cooperative, San Nicolas Farmers Agriculture Cooperative, Pakil East Farmers Association, Alfonso Cavite Coffee Growers Agriculture Cooperative, Lukban Coconut Farmers Agriculture Cooperative, Lukban Farmers Agriculture Cooperative, San Andres Farmers Development Cooperative, Mahayhay Organic Farmers Association, Adarna Agriculture Cooperative at Farmers Federation of San Antonio, Quezon. Ito si Laika Del Mundo para sa Balitang Sakahan. At para naman sa ating agri-panahon, ayon sa pagtatayan ng DOST Pag-asa, maulan na panahon ang ating inaasahan ngayon sa buong bansa dahil sa binabatayang Southwest Nuhanging Habagat at Bagyo. As of 5 AM ngayong araw, ang Bagyong Karina ay inaasahan na magta-travel patungong northwest sa bandang Itbayat, Batanes at patuloy nakikilos patungo ng Taiwan. Dahil sa epekto ng Bagyong Karina, pinalakas nito ang hanging habagat na maaaring magdala ng heavy red rainfall warning sa probinsya ng Rizal, orange rainfall warning sa Cavite at yellow rainfall warning sa Laguna at Quezon, pati na rin sa Batangas. Kaya naman inaasahan ang pagkakaroon ng pagbaha at pagguho ng lupa sa ilang mga lugar, kaya palaging maging handa anumang oras. Maaaring maramdaman pa rin ang epekto ng hanging habagat o southwest monsoon hanggang sa mga susunod na araw, kaya asahan pa rin ang pulo-pulo hanggang sa may kasamang malalakas hanggang sa katamtamang pagbuhos ng ulan sa buong Calabarzon. At para naman sa ating mga farm weather advisories, ipagpaliban muna ang ilang mga aktibidad tulad ng pagtatanim, pagpapatubig, paglalagay ng abono at pestisidyo at iba pa. Sa mga nasirang pananim o namatay na alagang hayop, kung nakasiguro sa PCIC ang mga tanim at alagang hayop, tingnan ang mga naging pinsala o sira at agarang ang pumunta sa Municipal Agriculture Office o City Agriculture Office o SCAO sa inyong lugar upang makapagsumite ng indemnity claim. yan ang sinasabi ko kanina, hindi basta insured ng inyong mga hayop at mga pananim, may basta-basta lang makaka-claim. May period po yan para i-report ang mga losses na nangyari. Kaya naman hinihikayat po natin ang ating mga magsasaka na mag-report na po kaagad at makipag-ugnayan sa kanilang MAU o CAO. Yan, bagamat lumabas na ang ating bagyong si Karina, ay patuloy pa rin mag-ingat at magdala ng panangga sa ulan. Yan ang mga balita at ulat panahong ating nakalap at tinutukan dito sa Balitang Sakahan. Paano magparehistro sa RSBSA? Rehistrado ka na ba sa talaan ng pamahalaan sa pagkakakilanlan ng mga magsasaka at mangingisda? Kung hindi pa, narito ang 4 basic steps para magpalista sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA. Una,
ihanda ang mga kaukulang dokumento gaya ng orihinal na kopya ng titulo ng pagmamayari ng lupang sinasaka o kasunduan sa pagsasanla o ng renta sa lupa, orihinal na government ID at latest 2x2 ID picture. Pangalawa, pumunta sa inyong city o municipal agriculture office at isumite ang inyong mga dokumento. Pangatlo, kumuha at sagutan ang RSBSA enrollment form. Pagkatapos sagutan, apirmahan ang form sa inyong barangay chairman, city o municipal agriculturist at city o municipal agricultural and fishery council chairman. At panghuli, kunin ang RSBSA enrollment stub na magsisilbing patunay na rehistrado ka na sa RSBSA. Ingatan ito dahil ito ang magtitiyak na ikaw ay kwalipikadong benepisaryo ng anumang programa ng kagawaran. O di ba madali lang? Kaya huwag ka nang magpahuli pa at mag-register ka na sa RSBSA. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Huwag palampasin ang mga benepisyong pwede mong matanggap sa kagawaran ng pagsasaka sa pamamagitan ng RSBSA. Ano ba ang RSBSA? Ang Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA ay ang opisyal na talaan ng gobyerno sa pagkakakilanlan ng mga magsasaka at mangingisdang Pilipino, kasama ang impormasyon ng kanilang lupang sinasaka o palaisdaan. Ito rin ang basihan ng gobyerno sa pagkakaloob ng iba't ibang intervensyon, ayuda, benepisyo at tulong sa pagsasaka, paghahayupan at pangingisda. Wow! Ganun pala kahalaga ang RSBSA. Malaking tulong to sa ating mga nasa larangan ng agrikultura. Makapagpalista na nga. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Tutok sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. At ito ang segment na Programang DA Best. Yan, kung saan makakapiling natin ng ilan sa ating mga officer upang i-discuss ang kanilang mga programa. At ngayong araw nga ay makakapiling natin ang isa sa mga iginagalang na kasama natin dito sa opisina. Yan na talaga namang espesyal ngayon, Kuya Bogs, dahil magmumula siya sa Special Area for Agricultural Development o yung ating SAAD program. Oo, ito yung mga tirador ng mga malalayong lugar. Siyempre, Ika nga. hindi pinababayaan ng kagawaran na may mga suporta tayong maipapadala din sa kahit pinakamalalayong parte ng Calabarzon. Yan, oo, walang iba kundi sabi nga ay hindi bukas, hindi kahapon, kundi ngayon si Sir Wilmer Failon. Yan ang ating alternate focal person ng SAAD program. Yan, kaya naman Sir Wilmer, take it away. Thank you, Sir Bogs. Thank you, Ma'am Dani. Ako po si Wilmer Failon, Agricultural Center Chief ng Nagalag Chaog, Quezon. At the same time, tumatayong alternate assistant focal ng SAAD Calabarzon. At ngayon nga po, ako ang tumatayong bilang bisita ng programang DA Best ng Talakayan sa pangsakahan ng Calabarzon upang talakayin ang programa na SAAD o yung Special Area for Agricultural Development Phase 2. Ang Phase 1 po ay ginanap noong 2017 at hanggang 2022
So happen po hindi kasama yung ating rehiyon doon dahil mataas naman po yung economic performance. Pero ngayon pong phase 2, ang criteria po ng selection ay 5th class municipalities. That's the reason why nakasama po ang Calabarzon dahil meron po tayong 17 munisipyo na under doon sa 5th class municipality. So ang Saad Calabarzon ay gaganapin o implement from 2023 hanggang 2028. Ano nga ba ang SAAD? So yung Special Area for Agricultural Development. Ito po ay isang programa ng kagawaran ng pagsasaka na pinopondohan ng General Appropriation Act. Layunin po nito na matulungan yung mga nasa 5th and 6th class municipalities na munisipyo o barangay sa mga barangay na lubhang mahirap abutin dahil sa kakulangan ng kalsada, kakulangan ng transportasyon o iba pang dahilan kung bakit sila ay lubhang naghihirap sa pagsasaka. Ito rin ang programa na naglalayon na maserbisyuhan ang mga magsasaka sa technical at pinansyal na aspeto ng kanilang hanapbuhay. Ang SAAD ay may 4 na component. Una po yung social preparation kung saan pinag-aaralan natin ang kanilang lugar. Inaalam din natin ang kanilang kakayahan na makapagtanim o makapag-alaga ng hayop at dito rin natin nalalaman kung ano yung mga problema at solusyon na kanilang ilalahad nang sa gayon ay mas maging mataas ang tsansa ng tagumpay ng ating programa. Sumunod na component ang production and livelihood. Ito na po yung aktual na pagbibigay. Ito na po yung aktual na pagtulong na kagaya ng pagbibigay ng high-value commercial crops, livestock, rice and corn. And lastly, yung marketing assistance kung saan dito po natin tinuturuan ang ating mga magsasaka kung papaano maging isang negosyo, kung papaano mas lalong kumita sa pagsasaka ng bawat produktong kanilang inaalagaan. Next po ay yung program management. Ito po yung bumubuo ng SAAD dito sa Region 4A kung saan ang mga miyembro ay kinakapacitate sa mga training, seminars para pagbaba po natin sa mga farmer ay may kakayahan ang bawat isa na makatulong at makapagbigay ng tamang impormasyon sa ating mga magsasaka. So, nabanggit po kanina yung social preparation. Ito po yung isa sa pinaka-importante kong nabanggit kanina dahil dito po natin ipini-prepare ang ating mga magsasaka. Ang isa pong tool na ginagamit natin dito ay yung Participatory Rural Appraisal o yung PRA. Dito po talaga lahat kinukuha na natin kung ano yung komunidad, kagaya ng mapa, kagaya ng kanilang mga iba't ibang pinagkukuhanan ng kabuhayan. Kasama na rin po dito yung panahon kung kailan sila nagtatanim at hindi nakakapagtanim. At yun na nga po yung huli, kasama dito yung problema at ano yung solusyon na kanilang isasuggest na rin. Sila na rin po yung magsasuggest ng sa gayon, tama yung ating gagawin. Although si SAAD ay patuloy po na nagbibigay ng intervention sa pangangailangan ng ating mga farmer, meron pong mga bagay na tinatawag natin na negative list o hindi kayang ibigay ng ating programa sa kadahilanan po na maaaring may programang pwede nating lapitan para walang duplication or masyadong malaki yung hinihinging interventions na hindi kayang ibigay ni SAAD. Isa na po rito yung farm to market road, yung mga national irrigation facilities or irrigation system, regulatory services kagaya po ng pagtatatag ng laboratorio o di kaya yung pagbili ng mga equipment, hindi po kasama. Large pre and post harvest processing equipment, yung pong lubhang may kalakihan ay maaaring hindi po natin maibigay pero sabi ko nga po kanina, pwede naman natin siyang ilapit sa ibang programa. Large market-related infrastructure such as trading center and food terminals at saka po yung malalaking mga training centers na kasama yung equipment ay kabilang po sa mga negative list ng ating programa. Sa kasalukuyan, ang Region 4A po ay may 17 na 5th class municipalities. Sa lalawigan ng Quezon, meron po tayong 8. Ito po yung Agdangan, Alabat, Humalig, Patnanongan, Perez, Plaridel, Quezon at saka Sampaloc.
Samantalang sa Batangas, meron po tayong 4, Balete, San Nicolas, Santa Teresita at Tingloy. At sa Laguna, meron din po tayong 4, Pami, Mabitac, Pakil at Rizal. Taong 2023, kinover po ng SAAD yung 4 na munisipyo sa isla ng Alabat, Perez at Quezon. Samantalang sa Batangas, yung Tingloy, Batangas po ang kinover ng ating programa. Inuna po ang mga nabanggit na munisipyo sa kadahilan na sila po yung mahirap agad marating, at the same time yun po yung na-identify namin na isa sa mahihirap na bayan talaga na nangangailangan ng tulong. Ngayon pong 2024, dinagdagan po ng 4 ang mga munisipyo na i-cover ni SAAD Calabarzon. Ito po yung Humalig, Patnanongan, Pakil at Rizal. Pagkatapos po nung 2023 na activities ng SAAD, nakapagtala po tayo, nakapag-publish po tayo ng mga aklat patungkol sa mga area na na-cover. Kanina po nabanggit ko yung area na na-cover natin na Tingloy, Alabat, Quezon, and Perez. So lahat po sila ay ginawa natin ng aklat. Kagaya po nitong nasa ating harapan, ang title po ay Agricultural Landscape of Tingloy, Batangas. Ito po yung ating 10 asosasyon na binuo sa Tingloy, Batangas, kung saan maraming pinto ang maaaring magbukas, maraming oportunidad ang maaaring magbukas para sa kanila dahil hindi na lang po si SAAD ang pwedeng tumulong ngayon. Una na nga po, rehistrado na ang kanilang mga asosasyon at the same time, meron po silang datos na pagkukuhanan kung saan, again, gaya po ng nabanggit ko kanina, yung intervention natin ay magiging eksakto at akma sa kanilang pangangailangan. So lahat po sila, yung Tingloy, Alabat, Quezon and Perez ay magkakaroon po ng aklat na magiging basihan ng bawat hakbang, na susunod na hakbang na ating gagawin para sa pag-unlad ng kanilang munisipalidad. Ngayong 2024, nagsimula na po ang pagbibigay ng livelihood program or interventions doon sa 4 na munisipyong nabanggit na kinover po natin last 2023, kung saan nga na-prepare po natin ang ating mga magsasaka at the same time nabuo po natin ang kanilang asosasyon at narehistro sa DOLE. Sa munisipyo po ng Tingloy, ang mga sumusunod ay ang mga barangay na narehistro natin. Ito po yung San Juan, Corona, Pisa, San Isidro, Talahib, San Pedro at San Jose, kung saan ang kanila pong hiniling at kanilang pagbibigyan ng halaga ay ang goat at vegetable production. Dito po ibinigay po natin yung purebred na mga barako, purebred na inahin, upgraded na barako at upgraded na inahin, mga pananim na gulay at iba't ibang gamot na maaari nilang magamit habang inaalagaan nila ang kanilang mga alagang hayop. Sa Tingloy, Batangas pa rin po, kasama po dito yung Gamaw na tatanggap ng native chicken at vegetables. Dito po bibigyan po natin sila ng mga alagaing manok, incubator, patuka, mga pambakod at iba pa rin gamot na magagamit nila sa pag-aalaga at the same time gulay na pananim. Sa Makawayan, tissue cultured lakatan at vegetable ang kanila pong pinagtutuunan ng pansin. Bigyan po natin sila dito ng tissue cultured na lakatan, mga pananim, abono, mga farm tools, pesticides at kung ano-ano pang gamit sa pangsakahan. Sa Tingloy, papaya, barangay papaya, vegetable at tissue cultured lakatan din po ang kanilang hiningi. At sa barangay San Jose na tissue cultured lakatan din po at vegetable ang kanilang pangunahing ikinabubuhay. Sa munisipyo naman po ng Perez, after po nating ma-evaluate yung kanilang lugar, ito po ang kanilang hiniling sa barangay Pambuhan, swine and vegetable production. Sa barangay Villa Manzano Norte, swine and vegetable production. Sangirin, swine and vegetable production. Mainit Norte, swine and vegetable production. Dito po, bibigyan po sila natin ng purebred na barako, mga F1 na gilt, at saka mga pananim na gulay, at iba't ibang gamot na maaari nilang magamit habang nag-aalaga sila ng hayop o ng baboy.
Sa munisipyo po ng Alabat, yung pong barangay na Villa Jesus Oeste, Villa Norte Oeste, ganun din po yung hiningi. Swine and vegetable production. So bibigyan din po natin sila ng purebred na barako, F1 na babae at mga pananim na gulay at ibang mga gamot na magagamit nila sa pagbababuyan. Sa Quezon pa rin po, sa Barangay Sabang at saka sa Barangay Poblasyon, swine and vegetable production. Ganon din po ang kanilang hiniling at yun din pong ibibigay natin ay yung nabanggit po kanina. Ngayon po sa Perez, Quezon, Villa Manzano Sur, ang kanila pong napagtuunan ng pansin ay yung native chicken at vegetable production. So bibigyan po natin sila ng mga alagaing manok, incubator, patoka, ilang gamot at saka din po mga pananim na gulay. Sa Alabat pa rin po, may dalawa tayong barangay, Villa Norte at Villa Esperanza. Ang kanila pang hiniling ay vegetable at tissue cultured lakatan. Sa Quezon, sa Mascareña, vegetable at tissue cultured lakatan din po ang kanilang hiniling. At yun po ang ating ibibigay upang mas lalong higit na maging kapakipakinabang ang ating mga interventions. Ngayon po, meron po tayong i-cover din, idagdag mula doon sa unang apat, ay ito pong Patnanongan, Humalig, Pakil sa Laguna at Rizal din sa Laguna. So sa ngayon po, dumadaan po sila sa ating social preparation kung saan dito po dinidiscuss yung ating participatory rural appraisal, mga community needs assessment, mga capability enhancement training para po pagdating ng ating interventions para naman doon sa apat na karagdagang munisipyo na nabanggit ay handa na rin po sila sa kanilang pagsasaka. Sa kabuuan, humigit kumulang na 600 ang magsasaka ang natutulungan ng DA Region 4A under SAAD program. Ang SAAD program po ay magpapatuloy hanggang makover po namin lahat ng 5th class municipalities natin sa DA4A at makakaasa po kayo na walang mahirap na daan at walang masamang panahon ang pipigil kay SAAD upang marating ang bawat magsasaka, lalo tigit ang mga nangangailangan. Muli, ito po si Wilmer Filon, Assistant Focal Person ng SAAD. Nagpapasalamat sa inyong lahat at maraming salamat Sir Bogs, Ma'am Dani, balik po sa inyo. Pa na mahaba-haba ay mag-goodbye na agad, maging alamat. At saka biruin mo yun, sinabi din ni Sir Wilmer, higit sa 600 magsasaka na ang natutulungan ng SAAD Calabarzon. Talaga namang isa na dyan ang Tingloy mula sa Batangas, Kuya Bogs. Oo, at ang alam ko ngayon nga ay nandoon ang kanilang team para magsagawa ng activity. At itong ating Tingloy, ang isa sa mga unang-unang pinagdausan natin ng huntahan sa Kanayunan. Alam ko yun nga yung pilot yung barangay, yung isla ng Tingloy, Batangas. At yun nga, speaking of huntahan sa Kanayunan, bukas ay abangan nyo kami dyan sa Maragondon, Cavite. Buti na lang pinaalala mo, Kuya Bogs, hindi natin nasabi kanina sa intro. Ayan, meron po tayong huntahan sa Kanayunan. Ito po ay isang information caravan ng DA Calabarzon. Dito ay sabi nga yan, maghuhuntahan tayo. Oo. Itanong ninyo ang gusto nyong malaman at sasagutin natin. Magsasama tayo ng mga eksperto para mula sa kanilang mga programa para masagot ang inyong mga tanong. Ayan, marami pa kayong matututunan hindi lamang sa huntahan kundi dito din sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Yan, kaya naman, huwag kayong aalis at manatiling nakatutok dito sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Sabi nila, ang buhay ay weather-weather lang. Pero pagdating sa pag-apply ng abono, kailangan ng tamang diskarte na swak sa panahon.
Ayon sa isang agronomista, di dapat baliwalain ang critical stages ng palay nang hindi masayang ang potensyal at bisa ng abono nito. Dahil kung hindi, masasayang lang ang abonong ilalagay kung mali naman ang timing ng pagpapataba. Kaya sa oras ng paglalagay nito, tiyempuhing wala ng hamog sa halaman at hindi ganon katirik ang araw upang hindi sumingaw sa himpapawid ang pataba. Ang kaalamang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon RICE Program. Nagtataka ka ba kung ano mga variety ng palay ang rekomendado dito sa atin? Nako, eto na. I-ready na ang listahan at isulat ang mga sumusunod. Sa inbred rice, andyan ang N6, RC216, C226, C238, C300, C308, C352, C354, C356, C358, C394, C396, C398, C400, C402, C436, C438, C440, C442, C506, C510, C512, C514 at C222. Nakuha mo ba yon? O eto naman, ang para sa hybrid. Mestizo 6, Mestizo 20, Mestizo 21, Mestizo 38, Mestizo 46, Mestizo 48, Mestizo 55, Mestizo 63, Mestizo 67, Mestizo 68, Mestizo 70, Mestizo 71, Mestizo 79, Mestizo 82 at Mestizo 90. Madami-dami, di ba? Madami rin ang pakinabang nito para sa ating mga consumers at farmers. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon RICE Program. Ang organic livestock farming ay isang sistema ng produksyon ng livestock o paghahayupan na nagtataguyod ng paggamit ng organiko at biodegradable inputs mula sa ecosystem sa mga tuntunin ng animal nutrition, animal health, animal housing at breeding. Nakapokus ito sa pagpapalaki ng mga hayop sa ilalim ng forage-based system na sumusuporta sa biological cycles ng sistema ng sakahan. Sa sistemang ito, ang mga hayop ay hinahayaang mamuhay ng normal at nakaayon sa kanilang pangangailangan. Kaakibat nito ang pagkakaroon ng loose housing system upang magkaroon sila ng sapat na espasyo sa kanilang tinitirahan at kalayaang makapunta sa labas. Hindi katulad ng conventional agriculture kung saan ang mga ito ay nananatili lamang sa loob ng kanilang tirahan. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon Organic Program. Kabalikat ng bawat grupo ng magsasaka at mangingisda ang kagawaran ng pagsasaka. Kaya naman, prioridad ng ahensya na mapaunlad ang produksyon at kita ng mga farmers, cooperatives, and associations o FCAs. Sa pamamagitan ng Farm and Fisheries Clustering and Consolidation o F2C2 program, isinasaayos ang produksyon at value chain systems ng bawat grupo. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama at pagsasaayos ng mga aktibidad sa sakahan at pagbibigay ng kapasidad sa paglulunsad ng mga proyekto ng Department of Agriculture. Layunin din ng programa na makapagbigay ng access sa iba't ibang institusyon na makakapagbigay ng puhunan at mga modernong kagamitan na magagamit ng bawat miyembro sa produksyon, pag-aani at pagbebenta ng mga produce. Para sa inyong mga katanungan, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Region 4 Calabarzon. Ang impormasyong ito ay hatid ng DA4A F2C2 program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Ani at iba pang produkto at serbisyo mula sa mga magsasaka at mangingisda. Kitang-kita sa Agri-Tindahan. Agri-Tindahan.
Kayo pa rin po ay nakatutok sa programang Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon at ito ang segment na Agri-Tindahan kung saan ipopromote natin ang mga sariling ating mga lokal na produkto. At talaga na mga ngayon ay nag-uulan. Kailangan natin ng pampalakas at isa na nga sa pampalakas ay ang gatas. Ayan, mapa-umaga man o mapahapon, pwede tayong maggatas pagkagising at bago matulog. Yan, kaya naman ang ating produktong Holy Cow Fresh Milk mula sa Lipa Beekeepers Marketing Cooperative. Nagkakahalaga lamang ng 110 pesos lang naman per liter, Kuya Bogs. At syempre, kababayan din natin to, taga Lipa City, Batangas. Yan, para sa mga nais umorder ng kanilang fresh milk, ito ang kanilang numero, 0917-840-1530. Ulitin ko lamang po, 0917-840-1530. Yan ang Holy Cow Fresh Milk ng Lipa Beekeepers Marketing Cooperative. Talaga namang ngayon ay gusto ko rin sanang kung pauunlakan mo, Kuya Bogs, ay sige nga. magnanak-nak din naman ako. Sige nga. Dahil medyo unique yung pangalan ng ating samahan ngayon, from Lipa Beekeepers Marketing Cooperative. Nak-nak. Who's there? Beekeepers. Beekeepers who? I will be true to you. Just a promise from you will do. From the very start, please be keeper with my heart. Diyos ko po, umulan na nga. At yan ang ating, bago pang magkaulanan ng todo, yan ang ating produkto mula sa Lipa Beekeepers Marketing Cooperative, ang ating Holy Cow Fresh Milk. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, mga ka-agri? Bili na! Kain na! Mukhang masarap tong lutong gulay mo Organic ba yan? Aba, oo naman. Hindi ko ito ginamitan ng anumang artificial chemical o synthetic fertilizer. Sa halip, natural na mga pataba o compost lang ang ginamit ko sa pagtatanim nito. Wow! Sounds eco-friendly Masubukan nga. Madali lang ba yan? Oo naman. Maaari ka pang tulungan ng Agricultural Trading Institute para sa mas mainam na pagsasanay. Basta organic, fantastic! Ang kalamang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Organic Program. Ano nga ba ang mga dapat tandaan sa palay check system? Gumamit ng mataas na kalidad ng binhi ng rekomendadong variety. Dapat walang mataas o mababang lupa na makikita matapos ang huling pagpapatag. Pagsagawa ng sabayang pagtatanim matapos pagpahingahin ang lupa. Dapat may sapat na sustansya sa panahon ng pagsusuwi hanggang paglilihi at pamumulaklak. Iwasan ang sobra o kulang na patubig na nakakaapekto sa paglaki at ani ng palay. Hindi rin dapat bumaba ang ani sanhi ng pinsalang dulot ng mga peste. Gumapas at subiik ng palay sa tamang panahon. Gawin nating check na check ang iyong pamamahala ng palay sa Palay Check System. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Ang sustansya'y kailangan ng palay sa paglaki. Ngunit paano makakabit pinakamataas na ari kung presyo ng patabay mataas sa merkado? Abonong mataas ang ani na hindi masakit sa bulsa? Mag-abonong swak na. Maaaring makatipid ng hanggang 4,000 piso bawat ektarya. Nakatipid ka na? Palay mo'y alaga pa. Kaya mag-abonong swak na. Swak sa budget, swak sa palay. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa Bill Rice Text Center 0917-111-7423. Ay nako pare, ang tagal na nitong mga pananim ko. Sa tingin mo, paano ko ba malalaman kung mas magiging matagumpay ang pagtatanim nitong mga sertipigadong binhi? Madali lang yan, pre. Nalaman ko sa Department of Agriculture Region 4A na dapat palang ikalat at takpan ng 100 pirasong butil sa basang paper towel. Ganun ba pre? Tapos iro-rolyo yung paper towel at iimbak sa lilim sa loob? Ganun nga, pre.
Siguraduhin mo lang na basa ang towel o basahan sa loob ng 7 hanggang 10 araw. Tapos, dapat gumawa ka ng 4 na pangkat na may tig-100 butil ng binhi. Siguro naman pagkatapos ng 7 hanggang 10 araw, mabibilang mo na kung ilan ang mga sumibol na normal na punla, no? Tiyak makikita mo kung may mayabong na ugat o supang doon. Correct ka dyan, pre. Pag hindi bababa sa 85% ang bilang ng mga sumibol sa bawat pangkat, ibig sabihin nito, maganda ang kalidad at kakayahang sumibol ng mga binhi mo. Yun, salamat pre! Malaking tulong to para mas maalagaan ko ng ayos ang mga binhi ko, gaya ng pag-aalaga ko sa misis ko. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Kasubaybay sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Yan, ito ang ating segment na Agri-Storya kung saan matutunghayan natin ang inspiring stories ng ilan sa ating mga farmers. At ngayong araw nga ay itatampok natin ang istorya ni Miss Ferry Suwan. Talaga namang inspiring ito dahil ito ay ang pinopromote nila ay yung ating organikong pagsasaka. O, at hindi lang basta hanap buhay ang kanilang ginagawa sa kanilang pagsasaka, kundi advokasya. Yan. Oo. Naalala ko nga si Ma'am Ferry yung talagang nagtayo nitong honesty store. Yan, Natatandaan mo ba, Kuya Bogs? Talaga namang kahanga-hanga ang ilan sa kanilang mga isinasagawang advokasya, katulad nga nitong honesty store na nabanggit mo, Danny. Talagang kukuha ka lang ng sariwang-sariwang bagong pitas na gulay at ikaw na rin ang bahala magbayad. Yan, parang katulad din pala nung sa Batanes. Oo, parang the world is healing. Ayan. At yan ang isa sa mga advokasya ni Miss Ferry Suwan. Kaya naman tunghayan natin ang kanyang storya. Mga kwento ng pag-asa at tagumpay. Siguradong kapupulutan ng aral at ng inspirasyon. Ating tunghayan sa Agri-Story. Pagsasanay sa Farmers Field School ang unang nag-ugnay sa landas ng mga organikong magsasaka sa bayan ng Amadeo, lalawigan ng Cavite. Dahilan para unti-unting mabuo ang samahan ng Upland Cavite Farmers Association. Mula sa 10 miyembro, ngayon ay nagprogreso at umabot na sa mahigit 100 kasapi ng pagpapaunlad ng industriya. Mula pong napunta kami rito sa Cavite, since nakipag-usap din ako sa mga may-ari ng lupa na bare talaga yung land. So ito yon. Baga tumulong ako para lang unti-unti itong ma-develop. Inumpisa namin tong farm na to mula nung 2013, mula nung mag-training kami sa FFS. Mula noon hanggang ngayon, patuloy. Ako ay anak ng isang magsasaka. So hindi na mahirap sa akin yung humipo ng lupa, yung nasa bilad ng araw. So masaya ako sa pagsasaka. Dahil sa prosesong hindi pangkaraniwan sa likod ng organikong pagsasaka, hindi naging madali para sa samahan na matamo ang pagdami ng produksyon, lalo na kung sasabayan ito ng pinsalang dulot ng kalamidad. Isa pong hamon ho talaga sa pagsasaka, siyempre yung weather, na intindihan na namin yon. Yung nakarang taal talaga grabe. Bagsak talaga kami kasi siyempre puno ng abo. Pati greenhouses namin bagsak din. So din dumating naman yung hamon sa COVID, which is saan namin dadalhin yung produkto. Yun nga, laging lockdown. Yun din, hingi din kami ng tulong para lang may mga passes kami. Organic. So pati insekto, buhay din sila kasi organic. Yung snail at saka yung mga slugs. Kasi bagong tanim namin, kakainin na agad. Sa tulong ng DA, kakabangon kami paunti-unti hanggang sa nakarecover. Gayunpaman, ay hindi sumuko at dinaglaon ay nabigyan ng pagkakataon ng DA Calabarzon na maisama sila sa ilang serye ng pagsasanay upang mas gumaan ang proseso sa organikong pagsasaka. Kalakip din ito ang mga interbensyon na ipinagkaloob ng ahensya gaya ng shredder machine, binhi at iba pang kagamitang pansaka.
Mula nang nasa APCAPA na ako, nag-conduct ng mga trainings, yung mga ICS, Internal Control System, GAP, sa region kami lagi ng training. Sumunod naman yung in situ hanggang sa pumasok na itong PGS. Lahat pong yon na training ay na-conduct ng Department of Agriculture ng Organic Program. Mula noon, nung kami po ay nagkaroon na ng ugnayan ng Department of Agriculture, nag-umpisa na rin po yung mga intervention. Kagaya ng mga buto, seeds, farm tools, pati yung mga ginagamit sa greenhouse, UV plastic, lalo na nung nagkaroon ng problema sa taal. Nitong huli, ang natanggap ko po ay isang set ng pang vermicomposting. Ang maigting na koneksyon sa komunidad ang higit sa lahat na ipinagmamalaki ng Upland Cavite Farmers Association. Ito ay dahil na rin sa sipag nilang magbahagi ng kaalaman sa mahigit sa 100 mamamayang magsasaka na natulungan nilang pumasok sa pagsasakang organiko. Sobrang pasasalamat ko po sa mga guro sa Department of Agriculture na ang dami po namin natutunan. At the same time po, yung mga seeds na pinamigay po sa amin, yun, napapractice na po namin. At the same time, maganda po yung naging pag-aaral po namin kasi may actual po. Yung family ko po, yun po ang una-una nag-benefits. Siyempre po, hindi na kami bumibili sa palengke, knowing na napakarami pong pesticide talaga. Talagang safe na safe. Malaking tulong kahit hindi pa talaga ako yung massive production, yung pampamilyang konsumo lang po. Talagang sa ate ko nakakapagbigay ako, pag-uwi po yung husband ko, nakakapagpadala po ako doon, then yung mother ko, na-enjoy talaga yung nature. Kumbaga, let thy food be your medicine. Malaki ang naitutulong nila, hindi lang sa mga farmers talaga, kung hindi sa mga gustong mag-farming. Dahil ina-encourage nila mula sa kabataan, sa mga magre-retire at saka sa mga retirees na magtulungan parang kauunlad ng agrikultura ng Pilipinas. Dahil sa tulong ng DA, ng organic program, lumataas talagang production dahil nakasustain na kami sa mga pangangailangan namin. Noon, parang ito lang ba ang kita? Napakahirap naman. Pero haba palang tumatagal, makikita mo eh. Anong simula, maliit pa. So mga ipalagay natin, mga 5%, makabawi man lang tayo sa ROI ba. Ngayon, kahit pa paano, lumaki na. Ipalagay natin mga 35% ang tinaas. Nakakasustain na kami sa mga pangangailangan. Hindi po madali, hindi rin basta-basta kasi yun ngayong tao yung ugaling kikita ba ako dyan. Pero later on nakikita nila na maganda pala. Nakakasama ko na sila sa tienda, nakakasama ko na sila sa mga agri-fair. Sa Department of Agriculture, nagpapasalamat ako dahil inaabot nila yung kamay nila para makarating sa mamamayan yung karunungan para sa pag-aalaga ng lupa natin, para din sa kinabukasan natin. Salamat po ako sa DA kasi until now, patuloy po silang gumagabay sa amin. Siyempre po, ang pag-organic gardening, continuous learning po yan. So very supportive po ang mga taga-DA po dito sa amin. Sa Department of Agriculture po, sa organic program, maraming salamat po sa tulong ninyo. Ano mang dumating na kalamidad o pagsubok, nandyan kayo, kaagapay namin kayo. Sa kaalaman, kung ano mang mga bago pang teknolohiya na dapat naming matutunan, kayo po ay katuwang sa amin. Maraming salamat po sa inyong tulong at gabay. Yun, talaga namang napaka-inspiring niyong story. Isa sa mga nag-hit sa akin na words niya ay ang let your food be your medicine. Uy, same tayo na naisip. Oo, kasi ako ang dami kong maintenance. Talaga naman napakahalaga ng organic agriculture. No, iyon talaga yung pinopromote natin. Yung hindi lang tayo basta kumakain, mas maganda yung ligtas yung ating kakainin. Oo, kaya naman na shout out sa Upland Cavite Farmers Association o UPCAFA dyan sa Amadeo. Talaga namang yung pagkain talagang dun parang mapupukaw yung mo na alam mo ba kung saan galing ang kinakain mo. Ayan, baka naman sandamakmak na yung spray na kinakain mo, para ka na rin umunguya ng pesticide pag ganyan. Kaya naman gusto ko rin yung ginagawa nila na hindi lang nag-e-end sa kanilang samahan yung kaalaman tungkol sa organic agriculture. Kung napakinig natin, kung napakinggan nyo, sineshare nila yung kanilang mga kaalaman sa kanilang komunidad kung saan higit sa 100 pang magsasaka yung kanilang na-share ng information tungkol sa organikong pagsasaka. Oo, tsaka hindi madali yung organic agriculture. Hindi katulad ng mga, wala naman tayo nating against naman tayo sa mga conventional farming. Pero itong organic ay talagang lahat ng input mo ay dun din manggagaling sa farm mo. Yung mga nasisira na dahon, mga leftover na prutas, ay siya rin ginagawang pataba sa tulong ng ating mga
African night crawlers or ANCs sa pamamagitan ng pagbavermicast. Oy, Ang dami namang alam ni syempre naman. Oo. Samantalang nasabi nga rin kanina, no, yung hinighlight din ng isang kasamahan sa APCAPA, yung enjoy nature. Yes, Ayan. oo, Habang talagang- nagtatanim, ang sarap yan sa pakiramdam na inaalagaan mo din yung kalikasan, na meron tayong ibinabalik na mabuti sa kalikasan na meron tayo ngayon. Kasi saan ba tayo nakatira? Di ba dito sa sa ibabaw ng lupa? Kung hindi natin aalagaan ng lupa, baka darating ang araw, puro instant na lang ang kinakain natin, para katulad ng kaibigan ko si Jonas. Ayan. Oo, puro instant noodles ang kinakain. Jonas, bawas-bawasan mo na yan. Pakiusap sa'yo, no? Ayan, mas maganda po kumain tayo ng gulay, lalo na kung bibili natin yan sa ating direkta mula sa mga magsasaka. Yan, sa pamamagitan ng Kadiwa Pop-Up Ayan. Stores na meron sa Lares tuwing Monday, Wednesday at Friday. Naisingit pa talaga Oo, syempre naman. Sabi nga For the dito sa promote tayo. sabi nga yung usong-uso ngayon, ang kasabihan ng organic agriculture ay okay sa OA. Okay sa A ka naman dyan. Oo, Okay. Talaga namang sabay tayo sa uso. Talaga namang hindi rin tumitigil yung pagbibigay ng suporta ng organic agriculture. Ano kung nabanggit kanina na nagbibigay sila ng suporta sa mga greenhouse, UV plastic. So nandyan din yung mga seeds at pataba. Napakadaming suporta. Pwede agad natin yung ganito doon. Okay sa OA. Ayun pala, meron palang proper. Walang ganun. Sa atin lang yun. Ayun. Siyempre, mga millennial kami. Okay sa OA. Dapat lagi tayong in. Kagaya nga nung sinabi ni Ma'am Ferry, lahat ng mga technology ready sila na matutunan para lagi tayong in. Lagi tayong in, pero kailangan na muna nating mag-out. Ayan. Magbabalik ang programang Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Ano ang isang pananim na matagal tumubo, ngunit malaki ang pakinabang? Edi cassava. Ang kasaba o kamoting kahoy ay isa sa mga uri ng pananim na pwedeng anihin sa loob ng 6 na buwan hanggang 2 taon. Isa ito sa mahalagang ani ng agrikultura sa bansa, sunod sa palay at mais. Ayon sa Department of Agriculture, malaki ang pwedeng pakinabang gamit ang kasaba. Isa na rito ay ang paggawa ng mga food product gaya ng suman, bibingka, nilupa, espasol, kasaba cake, pichi-pichi, dried chips, at marami pang iba. Kaya't makipag-ugnayan na sa pinakamalapit na opisina ng agrikultor sa inyong lugar. Ang kaalamang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Corn Program. Ang sustansya'y kailangan ng palay sa paglaki. Ngunit paano makakabit pinakamataas na ari kung presyo ng pataba'y mataas sa merkado? Problema sa abono? Abonong Swak Combo ang sagot sa problema mo. Gagabayan namin kayo sa uri, dami at panahon ng pataba na ilalagay nyo. Gaganda na ang ani nyo, maaari pang makatipid ng hanggang 4,000 piso. Subukan ang abonong Swak. Swak sa budget, swak sa palay. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa Philrise Tech Center 0917-111-7423. Alam mo ba kung anong African Swine Fever o ASF? Ito ay isang uri ng karamdaman na nakukuha ng mga baboy. At ang bad news, nakamamatay ito para sa mga alagang baboy. At mabilis itong nakahahawa. Pero take note, ang sakit na ito ay walang epekto o hindi nakahahawa sa ating mga tao. Maaari naman itong maiwasan sa pamamagitan ng hindi pagpapakain ng tira-tirang pagkain. Dapat din ang agad na pagtatapon ng mga tirang pagkain ng baboy. Pagsunod sa mga alituntunin ukol sa tamang pag-aalaga ng baboy. Huwag din kalimutan ang pagbibigay ng tamang kagamitan sa mga tauhan o mga bisita sa iyong babuyan. Isa rin ang pagtitiyak na mga baboy ramo, ibang mga hayop at materyales ay hindi mailapit sa mga alagang baboy. At mahalaga din ang pagiging updated sa mga impormasyon ukol sa ASF. Aware ka na ba kung ano ang African Swine Fever? Tandaan, ito'y isa puso para ligtas ang alagang baboy mo.
Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Livestock Program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Bawat tanong, tutugunan sa Util ng impormasyon. What's up mga ka-agri? Alam niyo bang may teknolohiyang ginagamit upang mas madali ang pagtukoy ng sukat at lokasyon ng isang sakahan? Ito ay ang geotagging. Mas mapapadali nito ang pagkalap ng mga datos gaya ng pagkuha ng saktong lokasyon at sukat ng lupang sakahan sa pamamagitan ng pagkonekta ng receivers gaya ng GPS devices, cellphones o tablets mula sa satellite. Ito ay nakakapagbigay ng eksaktong larawan na nagpapakita ng haba, distansya at katangian ng isang saka. Ilan sa mga benepisyo ng geotagging ay: una, pag-identify ng lokasyon. Maaari itong gamitin upang tukuyin ang eksaktong lokasyon ng mga taniman. Ito ay makakatulong sa mga magsasaka at tagapamahala ng lupa na suriin ang mga kondisyon sa iba't ibang bahagi ng kanilang lupa. Pangalawa, pagpaplano ng land preparation. Ang mga teknolohiyang may geotagging ay makatutulong sa mas maayos na paghahanda ng lupa, pag-aalaga ng mga taniman at pag-organisa ng mga proyekto sa taniman. Pangatlo at panghuli, pamamahagi ng impormasyon. Sa tulong ng mga mobile app at online platform, maaari ring magbahagi ng impormasyon ng mga magsasaka sa pamamagitan ng geotagging. Maaaring magkaroon ng malawakang komunidad ng mga magsasaka na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa kanilang mga karanasan at mga teknik sa kanilang mga ginagamit. Hays, sana malocate na rin yung para sa akin. Pakitag naman sa comment section, oh. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa geotagging, magmensahe sa aming official Facebook page, Department of Agriculture, RFO 4A. Muli, ako si Agri Dani para sa butil na impormasyon. Galing naman ng partner ko na yan. Agri Dani, Agri Daldal. Hindi ako agri-daldal ngayon. Kita mo, nakasalamin ako si Bini Dani ngayon. Bini Banas. Medyo mabanas ngayon dito sa ating kinakatayuan. Yan, syempre, maraming salamat nga pala sa lahat ng tumutok at nanood sa ating episode ngayong araw. Yan, pahabulan na shoutout. Shoutout Mr. Sherwin Ivan Villena. Yan, kasama ko sa Ballis Life in Batangas. Nanonood siya ngayon. Ayan, at syempre shoutout rin sa aming magigiting na OJT na kasama natin ngayon sa radio station. Si Yumi Cagrieta at si Laika Del Mundo. Yan, so, last day na ata nila nakasama natin dito. Uy, hindi pa nila last day. Holiday nung Tuesday. Mag-extend dyan, isang araw pa. Ayan, maraming salamat sa pagtulong sa amin para maisakatuparan itong ating programa. Yan, at muli na naman po tayong nagkasalo-salo sa isang oras ng huntahan. Ayan, naway marami po kayong natutunan at naging makabuluhan ang sandali po nating pinagsamahan. Abangan po muli ang ating susunod na huntahan tuwing araw sa mga araw ng Miyerkules mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. At syempre, sabayan po tayong mapapakinggan sabay-sabay sa ating partner radio stations, 106.3 FM Radyo Natin Laguna, 102.5 FM Bondok Peninsula Katanawan, 105.3 FM Radyo Natin Infanta, at 96.7 FM Destiny Radio. Yan, mapapanood din tayo live sa ating mga official social media platforms, official Facebook page, DA Calabarzon, at YouTube channel. Yan, syempre meron din tayong Spotify. At syempre, i-follow nyo rin po ang aming mga social media accounts, Chubox. Yan. At ikaw si Daldani. Daldani, yes. Yan, ako po ang inyong likod, Bogs de Chavez. At ako naman po si Agri Daldal, Agri Dani. At sa ngalan po ng ating DA Calabarzon OIC Regional Executive Director Fidel Libao. At sa bumubuo ng Regional Agriculture and Fisheries Information Section, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay. Kaya naman, lagit-laging tumutok sa Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Bye-bye! Hey! Dagdag na kaalamang kapaki-pakinabang ating aabangan. Sa susunod na edisyon ng Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Tumutok na muli sa ganito pa ring araw at oras.